Mga kababayan, alam nyo ba na January 25 daw, bukas na ito, Sabado, magkakaroon daw ng isang mas malaking rally. Mas malaking rally, no, kumpara dun sa ginawa ng INC nitong nakaraang January 13. Pero itong rally po na to ay sinasabi rin na anti-impeachment din po, no. Dahil nga siguro parang hindi napakinggan ng gobyerno ang panawagan din ng INC nitong nakaraang January 13. Mukhang merong magkakaroon ulit ng mas malaki, mas malawak na pagtitipon. So, pero wala pa tayong update dyan hanggang sa mga oras na ito. Ngayong araw ng Biyernes, wala pa naman tayong nakikitang nagpo-post or nagbibigay ng impormasyon patungkol nga dito. Sa ngayon ay naghihintay pa rin tayo ng update, mga kababayan. Siguro bukas mag-aabang din tayo. Titingnan natin yung magiging ganap araw ng Sabado, January 25. Pero sa aking pagkakaalam, merong parang event ngayon din ng INC, pero ito naman ay bilang paggunita sa ika-100 taon, no. Diyan yan gaganapin sa Philippine Arena. At yan ay alam ko yung New Era, ano bang tawag doon, parang New Era event siya. At pagtitipon-tipon ng 100 taon, anibersaryo siguro or kaarawan ni Ka Eranio Manalo. So New Era, one New Era. Pero sa tingin ko hindi naman yun. Pero bukas abang-abang pa rin tayo. Sabi nila malaki, malawak daw to na rally. Hindi talaga nag-announce, no? Walang ginanap or wala tayong nakikitang update sa social media kung ano nga ba ito. Bukas makikita nyo na lang, no? Update natin kayo patungkol nga dito dahil nga sa patuloy na ginagawa ng mga kontra or yun talagang gustong ma-impeach na ang ating pangalawang pangulo, no. Sinasabi nila na 4 na impeachment na daw ang nakahain ngayon. Pero yung iba syempre alam nyo ba na nagrereklamo na rin yung ibang mga naghain dito tulad ng mga Makabayan Black, no, na parang wala daw ginagawang action yung parang walang ginagawang action sa mga ipinasang impeachment. Ayan. So mas maganda mapakinggan yung ganon. Pero sana, no, wag lang matuluyan dahil kagaya nga ng mensahe ng Iglesia ni Cristo, ang gusto natin ay pagkakaisa, kapayapaan at aksaya lang sa oras yung pagkakaroon ng impeachment na yan. Dahil alam naman natin na ang ating pangalawang pangulo ay ginagampanan ang kanyang mga tungkulin at mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Alright, so sa ngayon mga kababayan, samahan nyo ako. Nandito tayo ngayon sa EDSA, pero sinasabi nila na traffic daw ang Davao, pero ang pinapakita nilang litrato ay EDSA. So ngayon samahan nyo ako na baybayin itong kahabaan ng Davao, EDSA pala, no? At yan yung mga pinapakalat ng mga media ngayon sa mga social media na ito daw EDSA ay sobrang traffic daw ng Davao, pero ang pinapakita nilang imahe ay ang EDSA. So ewan ko ba kung anong ibig nilang sabihin, kung bakit nila gustong gawin or sinisiraan nila ang Davao. So tara, samahan nyo ako at baybay natin ang matraffic na Davao ay EDSA pala. So tara, let's go mga kababayan ko. Dito na tayo. Grabe, kita nyo kung paano ka-traffic. Ayan yun, no? Itong picture na to, itong area na to yung tinutukoy dun sa picture na traffic daw sa Davao. Pero itong part na to ng sa may Guadalupe na, dito mismo yun. Itong area na to yung nasa pinost nila na tinutukoy na Davao daw ay pang-8 sa traffic, no? Pinaka-traffic sa buong mundo.
Pero ang pinapakita nila itong EDSA. Ayan o, ito yung mismong bahagi na to. Grabe naman yung traffic sa Davao, oh. Grabe. Grabe sila sa Davao. Grabe sila sa mga Duterte. Pang-walo ang Davao sa pinaka-traffic sa buong mundo. Pero ang pinapakita nila yung traffic sa EDSA.
grabe dun. Oh, ganyan sa Davao, ganyan ka-traffic. Oh, nasa Mega Mall na tayo ah. Hindi naman to sa Davao ah. Grabe naman yung mga media. Oh, Mega Mall to. Dito to sa EDSA sa Mandaluyong. Eh no, SM Mega Mall. Hindi to Davao, pero pinapakita nilang traffic dun sa EDSA, pero yung nakalagay Davao. Grabe naman. Huwag ganun. Pangit yun. Kala ko nasa Davao tayo. Sabi kasi nila Davao daw pang-8, pang-14 ang Maynila. Pero yung picture sa EDSA, grabe naman. Parang hindi naman ganun yung pagkakakilala ko sa Davao na nagta-traffic. Grabe sila. Oh, ayan o, EDSA to oh. Hindi to Davao. Ah. Dito tayo ngayon sa Davao. At Davao Este, ano pala, EDSA. Eh paano pa naman kasi yung headline nila pang-8 daw ang Davao sa pinaka most traffic pang-8 daw ang Davao sa buong mundo sa pinaka traffic. Pero yung headline na picture nila sa EDSA. Oh, di ba? Yan, alam ko yung iba sa inyo baka nabasa na yan sa Facebook or sa ibang social media.
dapat kung yung tinutukoy nilang pang-walo, kung totoo talagang Davao, eh yung picture mismo sa Davao na traffic ang ipakita nila, hindi yung mismong sa EDSA. Ngayon ang tendency niyan, magiging pangit talagang imahe ng ng Davao sa iba, lalo na doon sa mga hindi pa nakakapunta, lalo na sa mga turista, di ba? Eh ang balita ko, hindi naman daw talaga ganito sa Davao eh. Hindi naman daw traffic. Ito EDSA ngayon. Medyo sa part na to maluwag kasi papunta tayo ngayon ng Paayala to. Pero kanina dumaan din tayo dyan, grabeng traffic. Siguro bantaro ng konti, medyo traffic na. Oh ayan diba wala tayo sa Davao ha, EDSA lang to. Pang-8 ang Davao, tapos pang-14 ang Maynila. Alam ko kasama pa yung Caloocan eh. Hindi ko sure kung pang-26 ba or pang-29. So naungusan pa ng Davao ang Maynila. Kayo ang tatanungin ko sa mga viewers natin dyan, especially sa mga taga Mindanao, sa mga taga Davao. Yan, sa mga viewers ko, comment po kayo, totoo ba na traffic or umaabot daw ng halos 30 minutes yung traffic bago ka makalagpas dyan sa Davao? Totoo po ba yun? Comment kayo dyan, ating mga kababayang mga taga Mindanao, mga taga Davao dyan. Comment po kayo kung totoo nga yung sinasabi nila. Parang ngayon ko lang napakinggan na nag-traffic ng todo sa Davao, di ba? Kaya yun, gusto ko rin mapakinggan yung mga komento nyo. Comment lang kayo dyan sa comment section para makita natin syempre yung saloobin ng mga taga Davao, mga taga Mindanao. Kasi ako hindi pa ako nakakapunta din ng Davao eh, pero nakikita ko sa mga videos na hindi naman, di ba? Although city talaga ang Davao, parang Metro Davao gano'n, populated na rin, pero pagdating sa traffic parang hindi naman, So comment kayo dyan mga kababayan ko. Diba ko kung ito ay parte ng kanilang paninira sa mga Duterte. Kasi Davao taga-riyan ng mga Duterte. Tapos ginigipit pa nila ngayon si Vice President Sara Duterte. 4 na daw ang impeachment. Hindi tayo sa nagiging bias, pero merong mali na yung nangyayari ngayon diba? Mali na. Sa halip na i-promote natin yung katulad ng Davao na magandang probinsya, tahimik, malayo sa mga krimen, pero ganun pa yung ginagawa ng ating mga ng mga media. Nakakainis lang. Kahit kayo sigurado maiinis. Yun sa mga turista na nakapunta ng Davao, comment kayo kung totoo bang traffic na sa Davao. Imagine pang-8 ang Davao sa buong mundo. Naungusan pa dito sa Maynila. Kaya ito, nasa EDSA tayo ngayon. Baka mapagkamalan yung Davao. Kasi yung nasa picture nila EDSA, pero Davao yung tinutukoy nila. Ay nako. Okay, saan na ba tayo? Boni na ba to? Boni? Parang Boni na to. EDSA Boni. Approaching tayo papunta tayo ng Ayala. Pakita ko sa inyo, di ba? Kung gaano ka hindi naman gaano ka traffic na ngayon. Ano bang oras na? Siguro lipas na yung traffic jam. Sa halip na i-promote natin na ang Davao the cleanest city, di ba? Ngayon naman binabaliktad nila, di ba?
Mali yun. Huwag nilang idami ang Davao kung meron silang galit sa mga ano, kung meron silang galit sa mga Duterte. Ano na to? Guadalupe. Akit tayo dun sa kabila. Hindi ganun ka-traffic ngayon dito sa Davao ano pala, EDSA. Kakamali tuloy tayo. Grabe kasi yung mga ginagawa nila. Nalilito tuloy yung tao. Sa may Guadalupe. Hindi medyo traffic ngayon dito sa EDSA. Saktuhan lang. Maluwag na, maluwag. Ano bang oras na? 7:30 pa lang. Aga ba? Bali, punta tayo ng Ayala. Nakanan tayo, dire-diretso lang.